Samantala, paigtingin pa ng gobyerno ang mga hakbang nito para sa food security at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Inigyan ng NEDA sa harap ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o inflation nitong Agosto. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges, live. Audrey, ang mataas na presyo ng gulay ang isa sa malaking factor kung bakit naging mabilis yung inflation para sa buwan ng Agosto. Ang sabi dyan ng PSA, malaking epekto dyan, Audrey, yung mga nagsunod-sunod na pagtama ng bagyo na nakaapekto naman sa supply ng gulay sa bansa. Mas bumilis ang headline inflation ng bansa para sa buwan ng Agosto. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, Audrey, naitala ang 5.3% na inflation rate nitong nakarang buwan. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 4.7% na naitala para sa buwan ng Hulyo. Lumalabas naman, Audrey, na umaabot sa 6.6% ang average inflation mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sabi ng PSA, ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation. Partikular na nakitaan ng mabilis na pagtaas ng presyo ay ang bigas, gulay at isda. Yung vegetables in particular, kasi nakikita naman natin yan in the past pag may mga typhoons tayo, bumababa yung ating supply, no, ng vegetables. So nagkakaroon tayo ng temporary na shock doon sa price of vegetables. That happened of course nung last week of July, kasi talagang binaha yung malaking part ng ating bansa, particularly yung Region 3. Dalawang commodity group na nag-ambag sa mas mataas na inflation para sa buwan ng Agosto ay ang transport. Pangunahing dahilan naman dyan ay ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina. Nakaambag din sa pagbilis ng inflation ng renta sa bahay, bayarin sa tubig, kuryente at iba pa. Sa National Capital Region o NCR naman, Audrey, bumilis din ang antas ng inflation sa 5.9% para sa buwan ng Agosto. Nitong buwan ng Hulyo na itala lang sa 5.6% ang inflation, habang 5.7% noong Agosto 2022. Sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 8.6% inflation at 62.5% share sa pagtaas ng inflation sa National Capital Region. Audrey, ang National Economic and Development Authority o NEDA, tiniyak na paigtingin ng gobyerno ang mga hakbang para masiguro ang food security, maprotektahan ang consumers at makapagbigay ng tulong sa mga magsasaka. Sabi pa ng NEDA, nananatili pa rin ang kanilang hangarin na makuha ang 2 to 4% na inflation rate sa katapusan ng taon. Ang BSP naman tiniyak na handang mag-adjust sa kanilang monetary policy stance para mapigilan ang paglalapan ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pasok din, Audrey, sa forecast range ng BSP ang inflation rate ngayong buwan. Audrey, inaasahan pa ng BSP na magpapatuloy pa or ng PSA na magpapatuloy pa yung pagbilis ng inflation hanggang sa mga susunod na buwan dahil naman yan sa hindi stable na presyo ng gasolina. Audrey. Okay, sinabi ng NEDA na yung agri-products yung nakaka-apekto sa pagbilis ng inflation. Pero gayon pa man, dahil sa price cap at sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, partikular na ng Department of Agriculture, at anihan na at patapos na rin yung mga bagyo, posibleng maisaayos na ito. Gayon pa man, sinabi mo nga, yung gasolina o presyo ng gasolina ay hindi natin alam kung kailan ito bababa. So ano ang pagbasa o pagtaya dito ng NEDA hanggang sa katapusan ng taon? Well, ang sinasabi dyan ng NEDA, Audrey, bagamat nga kasi ito ngayon, Audrey, yung pang-anim na buwan kung saan nakitaan ng mabilis na inflation ang ating bansa. Kasi kung ating matatandaan, Audrey, mula buwan ng Pebrero hanggang July ay sunod-sunod na mabagal yung naitatalang inflation na dito sa ating bansa. Pero nakikita ng NEDA at sila ay positibo na kaya pa rin makamit ng bansa ang nasa 2 hanggang 4% na inflation rate hanggang sa katapusan
ng taon. Ang sinasabi naman dyan, Audrey, ng PSA pagdating doon sa pinapatupad na price ceiling ngayon sa presyo ng bigas, titingnan nila, Audrey, kung makaka-apekto na ito hanggang sa mga susunod na buwan dahil kukuha pa lang sila ng samples sa darating na September hanggang 18 at kanila pa itong ibabase doon, Audrey, sa year-on-year na naging presyo ng bigas. Like for example, yung presyo ng bigas noong September 2022 at yung magiging presyo naman ng bigas ngayong September 2023. Audrey. Maraming salamat, Ryan Nasigues.